So ito na po yung Barangay Road. Ito po yung nursery. Ito po yung nursery. Yan. Yung pupuntahan po natin, dito po, may daan po ito. Kita nyo po yung malinis na yan. Yan po ang gagawin ni Mayor na kalsada. Papunta po ron, dadaan po ron sa property na ating pupuntahan. So ito po, nakikita nyo ito. Ito po ay kalsada. Hindi pa lang po siya talaga nasisemento. At hindi pa po na ididiretso hanggang doon. Magtatagpo po ito ron sa may kabilang kalsada roon. Iikot po siya. So nakita nyo naman po yung daan niya. Ito po ang kalsada na gagawin. Na ito po ay tutuhog doon sa property. Pagdating po sa property, medyo maliit lang naman po ang kalsada ang gagawin doon. Hindi naman po kasing laki nito. So yan, nakikita nyo po. Dito po pasok na pasok pa ang sasakyan. Ayan. So ayan na po yung pathway. Sa ngayon, motor po, pasok na pasok ko hanggang doon sa area. Yung motor. Ang 4 wheels po ay hindi pa po masyado makakapasok. Kasi nga, medyo makipot pa po ang daan doon. So binabaybay po muna natin yung posibleng daanan ng sasakyan papasok papunta sa property. Ha? Ayun, ay lapit na lapit lang pala naman ito dito. Pinalayo mo pa na kami doon. Okay. So, ayan po. Ayun na po pala, paglusong lang po doon. Nandun na po ang property. Okay na, sige na, okay na yan. Okay. Sige po, pupuntahan po natin yung property. Titingnan po natin po. Yan, nandito na po tayo doon sa area na ating ibebenta. Po yan, mapapansin po natin yung bakod. Yan na po yung pinakang boundary. Napunta po doon. Yan. May division na po siya. Kaya kita na po yung boundary. So dito po sa left side. Yan na po lahat. Mayroon po tayong palayan. Tayo galing. Naglakad po tayo ngayon kasi hindi pa nadidevelop. Ito po ikakalsadahin nito. Nakaplano na po talaga ito sa kanila pagkakalsada. So ito po yung mall. Nandito po yung mall. Papunta po dyan yung property. Ito po yung loob ng property. Meron pong mga kawayanan siya. Mas malaki ang palayan, ano? Ibig sabihin itong sasahan nasa loob. Itong sasahan nasa loob to. Naandun pa sa kabila ang fish pa na ang pagitan. Oh. Okay. So ayan po ang property. So, sa bangkal na yun ay kaninong bahay yan? Kaninong bahay yan? Hindi ka Kapatid mo. Walang problema yan. Wala naman. Tanong ka dyan.
Mga ilan pa kayang nyug ito? Lagay. ₱8,000. So mas malaki ang palayan. Ganda sa kabila. Yung po palayan pa rin po yun. Nursery na yon. So naandun sa ibabaw, naandun yung kalsada na dinaanan natin kanina. So dyan din po bubutasin yung kalsada na magdudugtong po dito sa dinaanan nating pathway. Dito po. Magdudugtong po yon. So itong part ng lupa siguro mga 70% flat and then mayroong konting pa hili ng konti. Ayan po mga ka-farm lot. Ang sukat po nito ay bali dalawang titulo po kasi ito, isang 2.1 hectares tsaka isang 1.6 1.5 mahigit. Kaya ito po ay ang pinakang sukat nito lahat ay 3.7. Ito po yung bahay ng anak. Dito pa dadaanin ng kalsada. So dito talaga padadaanin. Itong nursery na ito. Sa inyo pa ito ano? Eh, halos dikit. Malapit na pala sa nursery. Ano? Ayun po, nursery na rin yung tinuro ko. Oo. Ay, yung Meron pala. na dyan daan. Maliwanag kayo parang maliit. Oo. So doon pala po. Yun ay ano. Yan, sako pa po ito. Pati itong bundok na to. Oh, malaki nga. Okay. So yan po ang mga farmland. Nasa 3.7 hectares. Yun po lahat-lahat. Titulado naman po ito. DCT title. Yan, tingnan po natin yung dadaanan ng kalsada. Nasa 5 rin po. Ito po pala yung gagawing kalsada. Ito pong pathway na ito. Magdudugtong po ito ron sa nursery. Ito po yung papuntang nursery doon sa kabila ng kalsada na pinuntahan natin. Lahat po ng mga may-ari ng lupa dito permado na po sa kalsada na project dito. Kaya po matutuhog ng kalsada yung property. Pathway lang naman po yun na kalsada siya. So ito po dinadaanan natin. Yan. Ito po yung ating dinadaanan. Ito po yung gagawing kalsada. Sa ngayon hindi pa po develop pero plano na po nila talaga itong gawin. Ipirma na po lahat ng mga lot owner dito. Ito pong binabaybay natin, ito po ang gagawing kalsada. Yan. Kung magmumula po tayo sa highway, mga around wala pa sigurong 10 minutes nandito na po tayo sa property. So ito po yung area na ito na napakalapit lang sa highway. From town proper naman po ng Calawag, Quezon,
ito po ay mga 30 minutes lang po. Nandito na po tayo sa area. Buhat po yun sa town proper. Kasi sa highway po ay mga around mga wala pang 10 minutes. Nandito na po tayo sa property buhat sa highway. So napakalapit lang po ng travel papunta po rito sa property. From Manila naman po, mga 5 to 6 hours. Nandito na po tayo. Ayun na po yung kadugsong yung kalsada doon. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood Kalsada. mga ka-farmland.